Sasagutin natin ngayon mga kapatid si Dan Maasin ng Seventh-day Adventist, ang siktang tatag ni Ellen Goldwhite. Dahil ngayon ay may nagpapasa sa akin ng mga video niya na nagla-live siya, rebuttal daw ito sa aking sagot sa kaniyang video. At ayon sa kanya, patunayan daw niya na kahit tatag ng tao ay hindi sulpot. Naku, napaka-joker talaga ni Dan. Sabi niya, ang simbahang katoliko ay sulpot. Pero ngayon, ang Seventh-day Adventist, inaamin niya na tatag ng tao, ngunit patunayan niya na di daw sulpot. Pakinggan, live ito mga kapatid, direkta nating sasagutin ang live niya. Okay. Ito. Punta muna tayo sa Lucas Kapitulo 4:16 dahil ito'y aangkinin din. Abay, parang squatters, no? Ayan. Pinagsabihan tayong squatters mga kapatid dahil nang aangkin daw tayo. Okay. Ito na. O ano na? Okay. Ayan, mamaya mga kapatid, ituloy natin ito, direkta nating pagsagot kay Dan Maasin sa kanyang live. O, sabi niya, pinagbintangan tayo na squatter dahil nangangkin tayo. Di ba? Pang-aagaw yan na 1844 lang kayo na itatag. Pagkatapos, yung sinagoga ay aangkinin yung sa inyo, yung sa mga Hodyo. Naku naman. Sige, buksan muna natin sa panalangin mga kapatid. Ilan sa mga followers natin ang nagpapadala sa atin ng videong ito. Kaya na pagdesisyonan kong direkta natin sasagutin ito. Habang naka-live siya, live tayo. Pero sa mga nagsubaybay sa atin, wala muna tayong raffle ngayon dahil hanggang kailan matapos si Dan Maasin, doon din tayo matapos. Sige, samahan ninyo ako. Kumusta? Ito ang iyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At muli kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na mag-ikayat sa ating mga kapatid na mga katolikong mag-subaybay, magtanong. At huwag kalimutan ding mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell button para updated kayo sa ating talakayan at mag-comment. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, ating sasagutin ang live ni Dan Maasin ngayon. Kasalukuyang nag-live siya. Na patunayan daw niya na kahit tatag ng tao, hindi sulpot. Dan, yung sinabi sa logic, alalahanin mo, argumentum contra factum non valid. An argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? May 5 dahilan daw kung bakit ang simbahang katoliko ay sulpot. Bakit? Una, nangilin ng linggo. Ikalawa, dahil kumakain ng dugo. Yun lang ang batayan niya. Pero kung sasabihin nating sulpot, ibig sabihin mga kapatid, tatag ng tao. Pero sabi niya sa live niya ngayon, patunayan niya, pagtatag ng tao, hindi daw batayan, sulpot yan. Naku inaamin mo nga talaga, natatag kayo ng tao. Therefore, hindi kayo tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya, buksan muna natin sa panalangin ni Father Bing Arellano
ng Two Hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you've instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, maraming salamat. Nauna ko nang sinabi kanina na wala mo nang raffle ngayon. Dahil sasagutin natin si Dan Maasin sa live niya, no? Acknowledge natin mga kapatid natin na pumasok ngayon. Welcome po sa inyo. Pero sorry po, wala muna tayong raffle ngayon dahil sasagutin natin si Dan Maasin. Welcome sa lahat na pumasok. Helda Basar, Paring Touch Vlog, Wolves Hauling, Eden Ayo, God bless always Bro Windel and your family at sa lahat ng mga nakikinig. La Melia Di Quito, watching from Kibawi, Bukidnon. Nico Mas, si Chado Con, good evening. Si Conrado Maulas, Helda Basar, James 214, 224. Okay, next Monday na lang. Silent sensitive, hina ng connection. Okay ang connection ko ngayon, hindi mahina, no? Pero ang live ni Dan Maasin mukhang apektado, humina kanina. Okay? Si kapatid na Leslie Valdez, Conrado Maulas, Juan Pabico, hello kapatid. Si Anne-Marie Cabilin, good evening sa lahat watching from Kapulong, Davao del Norte. Joel Opinia, watching from Antique Province. Elmo Romihio, magandang gabi. Bro Windel, watching from Maitom, Sarangani Province. Si Cathy Marquez, good evening Brother Windel, watching from Makati. Si Mauro Bulusan, hello from Mindis. Si Marcos Garcia, walang sulpot na nauna kundi ang nahuli. Si Andrew Karim, please pray the Holy Rosary. Florente Israel. Si dami na, no? So, pauna ko lang si kapatid na Florante Israel, magandang araw, watching from Guinea, West Africa. Uy, si kapatid na Paring Totso at sa lahat ng mga pumasok ngayon, dami na. Andrea Mercado, Sundalo ni Cristo, kapatid na Cara Villacorta, Giselle, si kapatid na Gina Rosales, Ruales. Good evening. Watching from Dubai, Sundalo ni Cristo, Eugene, si kapatid na Carlota Hermes, Wolves, si Panay, si Andrea Mercado, Rajki, Alpatsti Bitter, Adolfo Sabunod, si kapatid na Bicolana, si Jolito Mabuhay, si Soulful Insight, Negros Occidental, si Bicolano, okay, nawala. Delphine Baino, Glenn Arivalo, Florante Israel, Lelebeth Apatan, hello kapatid, Darrell Guanzon, at sa lahat pang mga sumusubaybay sa atin, welcome po, no?
ah, may nagpadala kasi sa akin, ilan sila, sunod-sunod, na nagpadala ng video ni Dan Maasin ng Seventh-day Adventist. Kaya sa pagkakataong ito mga kapatid, sasagutin natin si Dan Maasin ng Seventh-day Adventist. Sa live niya mismo, direkta, live din nating sasagutin ang kaniyang live dahil may mga nagpadala sa atin ng message. Okay? So, kaya direkta nating sasagutin si Dan Maasin sa kaniyang live ngayon. Okay? Ito ang live ni Dan Maasin. Push ko muna. At ito ang kaniyang tinalakay. Okay, yun. Talaga nakasulat yun, Dan Maasin. Pero ang problema, saan mabasa yung sinabi ninyo that the disciples observed the seventh-day Sabbath? Ginamit nga ang Acts chapter 13, verses 14 up to 42. May mabasa ba kayo, literal, na the disciples observed the seventh-day Sabbath? Wala. Gawa Kapitulo 17, versikulo 2, tuloy sa 3. Gawa Kapitulo 18, versikulo 1 hanggang 4. Hebreo Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 8. May mabasa ba diyan na batay sa nakasulat na the disciples observed the seventh-day Sabbath? Yung sinabi mismo sa nakasulat sa the almost forgotten day ni Mark Pinley. Wala. Pero inangkin na nila, question, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Answer, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Yan mga kapatid, inamin na ni Mark Pinley, pero anong punto dito? Ikumpara natin ang pahayag ni Dan Maasin sa pahayag ni Mr. Cesar Dizon. Itong aklat na ito, ipinakita ni Cesar Dizon. Anong sabi niya? Naalala niyo ba sa live ni Cesar Dizon? Yung ginagamit ko raw na almost forgotten day ay di mabasa sa aklat na ito. Walang pagkakaiba mga kapatid, no? Ni Dan Maasin. Naalala mo ba Dan Maasin? Yung ginamit ko ang aklat na ito, pagkatapos sabi mo, walang mabasa sa kopya mo. O ngayon, anong punto dito? Nang binasa ni Dan Maasin, mga kapatid, ang naturang aklat, abay, sinupalpal niya mismo si Pastor SDA Pastor Cesar Dizon na nagsasabi na ang binasa ko sa the almost forgotten day na ang may akda ay Seventh-day Adventist si Mark Pinley. Question, does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Answer, it is often stated that the disciples on the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Ang sabi niya, abay, di binasa.
Ang di umano natin bimasa, yung the Bible teaches clearly, however, that the disciples observed the seventh day Sabbath. Anong teksto? Talata? Gawa 13, 14, 42, 44. Tingnan niyo mga kapatid, sa Acts chapter 13, verses 14 up to 44, kahit na sa Gawa Kapitulo 17, 2, 3, at Gawa Kapitulo 18, versikulo 1, 4, o Hebrews Kapitulo 4, versikulo 4 hanggang 8, kung mabasa ba na the disciples observed the seventh day Sabbath. Di lang yan mga kapatid. Ang Seventh Day Adventist, kailan lang sila nag-observe ng Saturday? Mas mabuti, yun mismong kanilang aklat, mga kapatid, ang gagamitin natin. Sa kanila mismo. Ito. Pakita ko sa inyo ang kanila mismong aklat. Ito. Okay? Ito ang aklat nila. So napansin ninyo, ano ang mabasa sa naturang aklat? Ito ang mabasa natin sa kanilang magasin ito. 1846 accepted Seventh Day Sabbath. Anong pamagat nitong tinatawag na magasin? My Life Today. Sino ang may akda? Ellen Goldwhite. Kailan daw nila tinanggap ang Seventh Day Sabbath? 1846. Dito pa lang sa kanilang aklat, mga kapatid, supalpal na ang Seventh Day Adventist. 1844 lang pala kayo. 1844 lang na itatag, at kailan ninyo tinanggap? 1846. So ngayon, before ang 1846, dahil batay sa magasin ninyo, 1846 accepted Seventh Day Sabbath. Before ang 1846, nang naitatag kayo sa taong 1844, ano ang araw ng pahinga ninyo sa mga Seventh Day Adventist? Ngayon, kung Biblia ang batayan dahil wala kayong authority, dahil Bible alone kayo, sola scriptura kayo, sino ang nagdesisyon sa inyo na pagdating sa taong 1846, abay, tatanggapin na ninyo ang Seventh Day Sabbath? Pero, sa aklat na binanggit nila, the almost forgotten day, abay, inaamin na nila, mga kapatid, thus the New Testament teach that the disciples worshipped on the first day of the week. Di ba napakalinaw? Itinuturo ba sa bagong tipan na ang mga alagad ni Jesus ay sumasamba sa unang araw ng linggo? Anong sabi? Answer, it is often stated that the disciples and the early church kept the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Yun ang ginamit natin dahil yun naman talaga ang dahilan kung bakit ang Sunday ay nanatiling holy in honor of the resurrection of Christ. Ngayon, ibalik natin sa kanila. Bakit sa 1846 pa kayo nag-transfer ng Seventh Day Sabbath? Sino ang nagdesisyon na sa 1846 lilipat kayo at tanggapin ninyo ang Seventh Day Sabbath? Ituloy natin si Dan Maasin.
Gamitan pa ng mga Bible verse. Acts chapter 13 verse 14, 42. Magpaturo ka doon sa may recommendation ng tatlong scholars, ha? Paano Magpaturo daw umano sa recommendation ng tatlong scholars. May scholars ba ang Seventh-day Adventist? Kung talagang merong scholars ang Seventh-day Adventist, ibig sabihin, alam ng Seventh-day Adventist kung ano talaga ang araw na dapat ipanalangin ng mga Kristiyano. Sige. Ito, mga kapatid, mas malala pa ito sa kanilang scholars. Bakit? Ang may akda ay si Ellen Goldwhite talaga. Ano ang sabi ni Ellen Goldwhite sa kanilang aklat na The Remnant Church sa pahina 47? Ito ang pahayag ni Ellen Goldwhite. Meron palang naniniwala, mga kapatid, sa loob mismo ng Seventh-day Adventist. My brother, I learned that, si Ellen Goldwhite, ano pahayag nito? My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that would be saved must come out of her. Nako, mas malala pa ito sa tinatawag na Bible scholar. Founder talaga ninyo yan. So, mabasa ba na si Ellen Goldwhite founder? Ito, mga kapatid, sa kanilang aklat mismo na ito, pakita natin, answers to objection. Kaya inaamin na ni Dan, natatag sila ng tao, ngunit patunayan daw niya sa live niya na kahit tatag sila ng tao, di daw sila sulpot. Eto, kailan sila sumulpot? Eto, mabasa natin. Sa pahina 578, where and when did the Seventh-day Adventists begin? In America in 1844. Who were the first leaders in Seventh-day Adventist movement? Unquestionable. They were James White, Mrs. White, and Joseph Bates. Tanong, sinabi ba, mga kapatid, sa kanila mismong magasin? Sa kanila mismong aklat na ang unang mga leaders ng Seventh-day Adventist ay ang mga apostles? Hindi. Mga Amerikano at Amerikana pala. Dahil 1844 lang kayo sumulpot. At 1846, tinanggap ninyo ang Saturday. Okay, tuloy natin siya. contextualize ng binabasa? Patawa-tawa si Dan, no? Hindi na mga kapatid, ano po? Nawala. Magpaturo ka doon. Nililin lang mo yung Hello. tao eh. Gagamitin mo yung Acts of the Okay, sandali. Apostles. Okay. Alam mo naman kung anong sabat ang pinaniniwalaan ng mga Seventh-day Adventist. Nawala ang Anong sabat? audio ni Dan. Ang stand. Sandali. Okay. Naka-live si Dan ngayon, mga kapatid. No? At kaya sa kanyang live, daming mga nagbigay sa atin. Okay, balik natin. Baka si comment down below kung meron ba kayong audio na marinig, mga kapatid, galing kay Dan. Ni Ellen G. White, Ito, habang wala sinusulat akong niya narinig ito, sa aking linya. iba't may kukunik sa ibang version ng Biblia. Okay, sandali muna. Sa Revelation 1 verse 10. At papaniwalaan yung tao na si Ellen G. White naniniwala Narinig niyo na ba? Sunday yung Sabat Adjust ko muna. sa Revelation 1 verse Adjust ko muna dahil biglang nawala ang audio sa aking linya. Tingnan natin ang ating mga kapatid dito na nagko-comment kung nakarinig ba sila ng audio galing kay Dan dahil nawala. Okay ang audio. Okay ang audio. Ang sa akin lang. Ito. Okay ang audio. So, sandali.
Adjust tayo. Adjust tayo ng di ko mapakinggan yung meron. Hindi. Kasi meron po audio. Merong audio talaga. Pero very clear ang kay Dan. Balik natin dahil nawala ang sa akin kasi. Sandali ha. Ibalik natin ang kay Dan Maasin kung subukan natin dahil nawala ang sa aking audio kung ituloy natin ito kung di ko meron po bro Windel meron talagang audio si bro Dan, di ko lang makuha sa aking monitor. Sandali subukan natin na muli bakit biglang nawala sa aking linya ang okay. Subukan natin si Dan Maasin. Verse 10. Nawala talaga, di makapture ko. Okay. Di ko pa makapture ang audio niya ngayon. Yon. Yon ang bahagi sa live ni Dan Maasin, mga kapatid. Pero biglang baka may natandog na linya sa akin ngayon. So, biglang nawala yung audio niya sa aking linya. Di ko marinig. So, sa susunod, maraming salamat sa mga nagpapadala ng live ni Dan Maasin. Dahil gusto nating direktang sagutin kasi yung sinabi niya, patunayan daw niya na ang pagiging tatag ng tao ay di daw umano sulpot. So ibig sabihin mga kapatid, inaamin niya na sila ay tatag na ng tao. Ngunit, sa pag-amin niya na tatag sila ng tao, ay di lang umano sila sulpot. At ang simbahang Katoliko daw ay sulpot. Kaya nga, sinabi natin, kailan sumulpot ang simbahang Katoliko? Ginamit pa natin ang kanilang magazine, mga kapatid. Ang kanilang pampleto. Ito, Friendship Course. Cebuano ito, The Voice of Prophecy. Ito mabasa natin. The Voice of Prophecy. Katoliko ang iglesia. Oo, Katoliko ang tunay na iglesia. Ito ang isang katotohanan na wala sino mang protestante kahit paano pa niya. Yun, Katoliko ang iglesia. Pero sabi ni Dan, ang Katoliko daw na binanggit dito mga kapatid ay Seventh-day Adventist. Sige nga, pakita kayo ng registration ninyo na ang registration ninyo ay nagiging Seventh-day Adventist Catholic Church na. Pakita nga kayo, Seventh-day Adventist Catholic Church. Napaka-joker talaga itong mga squatters ng katotohanan. Okay, balik natin mga kapatid. Ang aklat ni Ellen Goldwhite, The Remnant Church by Ellen G. White, page 47. My brother, I learned that you are taking the position that the Seventh-day Adventist Church is Babylon, and that all would be saved must come out of her.
Ibig sabihin, mula pa lang noon, meron nang nagdududa sa Seventh-day Adventist na kung gusto niyong maligtas, abay, kailangan talaga na umalis kayo sa Seventh-day Adventist. Oh. Ang sabi ni Dan Maasin kanina, sa marinig ko pa ang busis niya, boy, di naman mabasa na yung mga apostol ng ating Panginoon Jesucristo, sila'y nagpahinga sa araw ng linggo. Kung tingnan natin ang history, Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194, ito mabasa natin. Other feature of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. See, Sunday was kept holy from the time of the apostles. Hanap kayo ng history na nagsasabi na Saturday was kept holy from the time of the apostles. Kahit sa ang history, di kayo makakita mga kapatid na may sabing the Saturday was kept holy from the time of the apostles. Balikan natin ang aklat ni Ellen Goldwhite, founder ng Seventh-day Adventist. Yung Cebuano ito, Acts of the Apostles by Ellen Goldwhite sa pahina 493. Ito mabasa natin. Ang araw, ang adlaw nga igpapahulay, gibalaan pagbantay ni Juan, pinadayag kapitulo 1, versikulo 10. Ano daw umano ang banal na araw na ipinanlangin ni Juan ayon sa pinadayag pahayag kapitulo 1, versikulo 10. O, yon ang sinabi nila na pahayag 1:10, yon ay araw na tinatawag na Lord's Day. At kung balikan natin ang pahina 17 ng aklat nilang The Almost Forgotten Day, ito ang mabasa natin mga kapatid. Sa kanila mismong aklat. John the beloved disciples gives us another clue. Exiled on the rocky island of Patmos, John writes, on the Lord's Day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. So, Revelation chapter 1 verse 10. Ito talaga ang pinandindigan kahit na ni Ellen Goldwhite mga kapatid na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay yon ang the oppressed. Di tayo totol na ang Revelation chapter 1 ay tinatawag na the oppressed. Dahil kung tignan natin ang Ledyard Translation Bible Before Ever Later sa Revelation chapter 1 verse 10, ang nakasulat diyan mga kapatid, yo poy en el espíritu en el día del domingo. Sa Ledyard Translation, I was worshiping on the day oppressed when I heard voice behind me. The oppressed talaga. Sa Pahayag Kapitulo 1, versikulo 10, isang araw ng linggo, suma Diyos ang aking diwa. Narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Ang sabi ng mga mangangaral sa Seventh-day Adventist, itong Revelation chapter 1 verse 10, ang sabi nila, Saturday daw ito. Nabasa na natin ang isang Bible, daming version na nagsabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Sunday. Itong Bible, The Message. It was Sunday, and I was in the Spirit. I heard a loud voice behind me, trumpet clear and piercing. So, linggo,
Sunday. At ano pa na mabasa natin na Sunday yan? Ito, sa tinatawag na Bible, yung original Aramaic New Testament in plain English Bible, sa Revelation chapter 1 verse 10, ito mabasa natin. I was in the Spirit on the first day of the week. See? First day of the week. So, nabasa natin mga kapatid na yung pahayag Kapitulo 1, versikulo 10 na sinabi ni Ellen Goldwhite at sa mga ngaral ng Seventh-day Adventist na yon ay Sabbath. Yun ay Christian Sabbath. Di tayo tutol. Pero ang tanong, anong araw yung itinuturo ni Ellen Goldwhite sa Revelation chapter 1 verse 10 na Christian Sabbath? Eto, punta tayo sa La Sagrada Biblia. On dia di Domingo foi erebato en espiritu. So, Domingo din sa Spanish ang mabasa natin. Punta tayo sa tinatawag na isang version na The Message. Revelation chapter 1 verse 10. It was Sunday, and I was in the Spirit, praying. I heard a loud voice behind me, trumpet clear and preaching. So, Sunday pa rin. Ito ang problema ng mga Seventh-day Adventists. Kung sasabihin ninyo na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday, maghanap kayo ng isang version ng Biblia na nagsasabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday. Dagdag pa natin na Bible mga kapatid. Itong The Voice, Revelation chapter 1 verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day, the first day of the week. First day of the week na naman. So, ang daming mga version na mabasa natin mga kapatid na first day of the week. Ito pa, sa Paraphrase on the New Testament by Richard Baxter, Revelation chapter 1 verse 10. I was there in a transforming rapture by the Lord, by the Spirit of God, on first day of the week. First day of the week na naman. Kaya, ilan ng mga version sa Biblia na nagsasabi na yung itinuturo ni Ellen Goldwhite na Revelation chapter 1 verse 10 na araw, tinatawag na rest day ng mga Seventh-day Adventists ay yun pala ay Sunday, hindi Saturday. Kaya nga, challenge natin sa kanila, hanap kayo ng isa lang na version ng Biblia na nagsasabi na ang Revelation chapter 1 verse 10 ay Saturday. Wala kayong makita. So, paano sasabihin na ang Katoliko ay sulpot na sa kasaysayan sino nagtatag kahit na sa kanilang magasin, Katoliko ang tunay na iglesia. Sa aklat na History of the Republic of the Philippines College Edition by Gregorio Zaide at Sonia M. Zaide, eto mabasa natin. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, specifically the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. See? Kaya, imposible naman mga kapatid kung sasabihin nila, kami ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ano bang sabi sa kanilang aklat? Anong sabi sa kanilang aklat?
Ang ating Panginoong Hesukristo ba'y nagtatag ng iglesia? Mismo ang kanilang aklat, mga kapatid, nagsabi niyan. Ito, aklat nila, ang pamagat, Seventh-day Adventist Elders Handbook. Anong sabi? The church was founded by Christ. Jesus was speaking of himself when he said, "On this rock I will build my church." Matthew chapter 16 verse 18. So, inaamin nila dito sa kanilang Elders Handbook na ang ating Panginoon Jesucristo talaga nagtatag ng iglesia. Pero, ang tanong, yun po bang iglesia na itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Yun po ba ang Seventh-day Adventist? Hindi. Napakapeligro ang Seventh-day Adventist kung ito ang babasahin natin sa kanilang aklat. Ang may akda si Ellen Goldwhite, The Last Day Events. Page 54, mga kapatid. Ito. Bakit? Napakapeligro. Pakita ko sa inyo ano ang nakasulat sa kanila mismong aklat. Ito ang mabasa natin sa kanila mismong aklat, mga kapatid. Ha? And thou, Capernaum, Seventh-day Adventist, who have the great light, see, which art exalted unto heaven, and the point of privilege, shalt be brought down to hell. Ano daw? Sa kanilang aklat, kahit pa ituloy pagbasa, mga kapatid. At ikaw, Seventh-day Adventist, na may malaking liwanag. Saan itatapon? Itatapon ka sa impyerno. Sa kanilang aklat ito. Anong lusot ng Seventh-day Adventist dito, mga kapatid? Yung tinutukoy ng Seventh-day Adventist na itatapon sa impyerno, ibig sabihin, yung mga Seventh-day Adventist na mga masasama, naku, basahin nyo namang ang naturang aklat. Anong sabi? Seventh-day Adventist na may malaking liwanag. Yung malaking liwanag, great light, malaking liwanag talaga. Itatapon sa impyerno. Yun. Kaya, binasa lang natin yung kanilang aklat mismo, mga kapatid. Dahil, inaamin na talaga nila na si Ellen Goldwhite, di nila yan matutulan. Daming mga aklat na nagsasabi sa kanila mismo, Seventh-day Adventist believe a biblical exposition of 27 fundamental doctrines. Page 224. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist. See? Sa kanilang aklat, inaamin, sila tatag ng tao. Pagkatapos, sasabihin nila na yung nakasulat sa pampleto, Katoliko ang tunay na iglesia, sila daw yon. Paano magiging kayo yon? Ang nakarehistro sa inyo, Seventh-day Adventist Church. Hindi nakalagay, Seventh-day Adventist Catholic Church. Dagdagan nyo na lang. At kung sasabihin ninyo, mula pa sa panahon ng mga apostles, sila'y Seventh-day Sabbath na the disciples observed the Seventh-day Sabbath. Abay, nakalimutan nyo ba yung magasin ninyo na sulat ang may akda, yung founder ninyo na si Ellen Goldwhite? Kailan nagsimula ang pag-observe at pagtanggap ninyo sa Seventh-day Sabbath? Ito ang mabasa sa inyong magasin mismo na ang pamagat My Life Today by Ellen G. White. 1846, accepted Seventh-day Sabbath. O see, 1846 pa lang,
nang tinanggap ng Seventh-day Adventist ang Saturday na Sabbath. Pero tanong, balikan natin ang kanilang magasin. Magasin nila mismo. Ito mga kapatid, pakita ko sa inyo. Bakit? Ano po bang mabasa diyan? Napansin nyo ba yung kinulayan? O sige, palakihin natin. Ito. Itong mabasa natin. Nasa magasin nila yan sa pahina 28 ng magasin nila, Science. Did God create the devil? Yun ang pamagat sa naturang magasin. Doon sa dialogue mga kapatid na article, etong kinulayan, etong mabasa natin. In the strictest sense, Saturday isn't the Sabbath. Saturday begins and ends at midnight, while the Sabbath begins at sundown on Friday and ends on sundown of Saturday. Leviticus chapter 23 verse 32. Sa magasin nila yan sa Seventh-day Adventist, mga kapatid. Sa kanila mismo yung magasin. Okay. Tuloy natin. Sa isang paraphrase Bible na i-paraphrase on the New Acts of the Holy Apostles and upon the epistles of the New Testament. Alam nyo ba kung anong mabasa natin? Dahil sabi ni Dan Maasin sa kanyang live, wala kayong mabasa na ang mga disipulo, sila ay nag-observe sa first day of the week as Christian Sabbath. Tingnan natin sa Acts chapter 20 verse 7. Ito ang mabasa natin mga kapatid. So, ito mabasa natin. The left of the 7th days that we carried there was the first day of the Jewish week, appointed by the apostles to be the Christian Sabbath or Lord's Day in memory of Christ's resurrection. So, napakalinaw mga kapatid na ang Acts chapter 20 verse 7, abay, Christian Sabbath in memory of Christ's resurrection. Kung gagamitin natin ang The Living Bible, ito ang mabasa natin mga kapatid sa The Living Bible. Ito, mabasa natin. On Sunday, we gathered for a communion service with Paul preaching. And since he was leaving in the next day, he talked until midnight. Ano daw? On Sunday, we gathered for a communion service. Sa isang salin na paraphrase, napakalinaw na itong communion service ay Sabbath, Christian Sabbath. Di lang yan, balikan natin. Baka sabihin nila, may mabasa ba na ang Revelation chapter 1 verse 10 na Sunday ay Christian Sabbath? Meron. Kung gagamitin naman natin ang paraphrase on the Acts of the Apostle of the Holy Apostles, mga kapatid, upon the epistles of the New Testament, ito ang mabasa natin sa naturang paraphrase, Revelation chapter 1 verse 10. Ito, mabasa natin. During my confinement in which place a heavenly revelation and the day of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath.
See? Ano daw? Sunday, which is our Christian Sabbath. Napakalinaw ang mabasa natin. Kaya, palpak ang sinabi ng grupo nila ni Ellen Goldwhite na ang Seventh-day Adventist ay tunay na iglesia at ito'y iglesia katolika daw umano mga kapatid. Abay, napakalinaw po na yo'y isang pang i-squatter lang sa katotohanan. Kaya di na tayo magtaka dahil sa Cebuanong translasyon nitong The Last Day Event, mga hitabo sa katapusang panahon, mga pangyayari sa huling panahon. Alam niyo ba anong sinabi ni Ellen Goldwhite sa pahina 146? Isasalin na lang natin sa Tagalog. Maraming titindig sa ating pulpito kasama ang mga solo ng kasinungalingang hula, sinindahan galing sa solo sa impyerno ni Satanas. Aba, sa kanilang aklat yan, dami daong titindig sa kanilang pulpito na may mga solo. Anong solo? Sabi sa kanilang aklat, solo ng kasinungalingan. Anong kasinungalingan? Kasinungalingang hula. Saan nakasindi? Sinindihan galing sa solo sa impyerno ni Satanas. Uy, sa kanilang aklat yan. So ang tanong, sino ngayon, batay sa kanilang aklat, ang may koneksyon sa impyerno? Di ba? Napakalinaw. Napakalinaw yan mga kapatid. Kaya isip-isip naman pag may time, ha? Isip-isip naman pag may time. So, bigla lang na wala yung connection kasi natin. Wala muna tayong raffle ngayon, ha? Dahil kinagot natin talaga itong Seventh-day Adventist. Yung pagsabayin sana natin, kaso nawala lang yung audio niya. No, nawala yung audio niya. So, tuloy natin mga kapatid. Sabi ni Sundalo ni Cristo, nagpicture ko sa computer gamit ko. Ano po bang pinipicturan mo, kapatid? Yung mga nagsasabing I'm Catholic, wala po tayong... Meron bang punto por punto ngayon? Parang wala. Rest day ngayon ang punto por punto, kapatid. Si Roy Orosio, hello. Okay. Tuloy tayo mga kapatid. No? Dahil isa sa mga sinagot niya dito, alam niyo ba, yung tungkol sa pagkain ng baboy at sa kanilang, sabi ni Sundalo ni Cristo, referensya po para magamit ko. Yun, maganda yan kapatid. I-picture mo ito kapatid, referensya nila ito. At pwede mong i-google ito, makita ninyo. Ito referensya nila. Sa kanila ito kapatid. Anong mabasa dito? Sa Adventist Review, Heresy or Hopeful Signs, sa kanilang aklat, magazine, ito mabasa natin. James and Ellen White were still apparently using pork. It was not until the issue of the church organization had been settled in May 1863 that Ellen White received the first comprehensive vision on health reform, which called Adventist
the complete abstinence. So, ano daw batay sa kanilang aklat mga kapatid, kanilang magasin? 1863, nakatanggap daw si Ellen Goldwhite ng mensahe na i-reform ang health. O napansin niyo ba? Kailan sila na itatag? Ayon sa kanilang aklat, na itatag sila sa 1844. Kailan sila huminto sa pagkain ng baboy batay sa kanilang magasin? Dahil noon, kumakain pa ng baboy si Ellen Goldwhite at si James White. Pero batay sa kanilang magasin, pagdating sa 1863, doon si Ellen Goldwhite nakatanggap umano ng kauna-unahang comprehensive vision. Sino kaya napakita niya na nagsabing, huwag nyo nang kainin ang baboy sa comprehensive vision niya? Pero, alam niyo na noong unang panahon, abay mainit ang talakayan nila dito. Tinututulan talaga kahit ni James White. Yung di pagkaon ng baboy dahil si James White kumakain ng baboy. Nasa kanilang dokumento yan na The Present Truth ni James White, mga kapatid. Ito, tingnan niyo. No, sige, picturean niyo. Number 11. Labas, Volume 1, November 1850. O, 1850, ha? 1850. So, 1850, may inilabas pang article si James White na asawa sa founder na si Ellen White. Anong sabi niya? Some of our good brethren have added swine's flesh to the catalog of things forbidden by the Holy Ghost. Ang kanila palang mga kapatid, ang nagdagdag diyan ayon ni James White. Dinagdag lang ng kanilang mga kapatid sa catalog of things forbidden by the Holy Ghost. Aba? Parang nakakita din sila ng vision. Pero, kailan ito inilabas? 1850, mga kapatid. Kailan sila na itatag? 1844. Kailan nakatanggap daw si Ellen Goldwhite na asawa niya ng comprehensive vision batay sa kanila magasin? 1863. Kailan sila tumanggap sa Saturday batay sa kanilang magasin din? 1864. Sa taong 1850, meron pang sinabi, tinututulan pa ni James White ang pagkain ng baboy na ipinagbabawal sa kanilang mga kapatid. Sabi ni James White sa kaniyang article, The Present Truth, 1850. Some of our good brethren have added swine's flesh to the catalog of things forbidden by the Holy Ghost. And the apostles and elders assembled at Jerusalem. But we feel called upon to protest against such a course as being contrary to the plain teaching of the Holy Scripture. Shall we lay a greater burden of the disciples than seemed good to the Holy Ghost and the holy apostles of our Lord Jesus Christ? God forbid. Their decision being right settled the question with him and was a cause of rejoicing among the churches, and it should forever
settle the question with us. Dagdag pa niya. Ito. Let us come to the New Testament. And what do we find? Certainly, if eating swine's flesh is a sin in the sight of heaven, is this in this dispensation, the New Testament has in some way taught us the fact. But we find that the New Testament does not directly or indirectly teach any such things. See? Sinong nagpahayag diyan? Si James White. Kailan niya tinututulan yung nagsasabi noon na bawal ang pagkain ng baboy batay sa naturang article, mga kapatid? 1850. Kaya sa kanilang magasin, si James White at si Ellen White, aboy, kumakain pa ng baboy. Ngunit pagdating sa 1863, nakatanggap daw si Ellen White ng comprehensive vision. Kaya may tinatawag nilang health reform. Kailan sila na itatag? 1844. Kailan nila tinanggap ang Saturday as Sabbath? Batay sa kanilang magasin, 1846. Yun. At pagkatapos, sasabihin ni Dan Maasin, patunayan ko na ang Seventh-day Adventist, kahit ito'y tatag ng tao, hindi ito sulpot. Inaamin mo nga na, tatag kayo ng tao. Ibig sabihin, sumulpot kayo sa taon kung kailan kayo na itatag.